Ayan, isang pagpalang gabi po sa bawat isa. Ayan, sige po, maaari na tayo tumayo sa oras na to sapagkat na yung gawain natin Panginoon ay magsisimula na sa pagkakataon na to. Ayan, sige po, sa oras na to, maaari natin kawayan, ngitian yung bawat nakikita natin mga kapatiran. Ayan, kung malapit na naman sa atin, maaari natin, maaari tayong makipagkamayan. Sige po, kamayan natin mga kapatiran natin dyan. Ayan, kamustahin natin. Baka namimiss na natin yung bawat isa, no? Namimiss na mo. Kaya dito Yan. Sige pa, ikot tayo. Isa-isahin natin yung mga nakikita natin dyan na kapatiran natin. Excuse me. Ay! Ayan, sige pa. Sa oras na to, bago tayo magsimula sa ating pag-aawitan, ayan, tayo po muna ay mananalangin. Oh my God. Maraming Diyos na makapasalamat sa lahat, Panginoon. Pasalamat po kami ngayon sa oras na ito, Panginoon, at nagkalapit kami naman matiwasay. Lord, sa araw na ito, Panginoon, ang aming gawain ay kalugdan, Panginoon. Maging preacher, yung communities ng Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon. Bigyan niyo po sa oras na ito ang kalakasan ng bawat mga aming kasama po dito sa church ito. Sa apat na sulok na ito, alisin niyo po ang nakakasagabal sa aming isipan, Lord. Lord, patawad po sa mga kasalanan na nagagawa namin sa oras na ito, Panginoon. Lord, hindi na palit po ito, nang ipagpulit pa sa salamat sa Panginoon. Sa Jesus. Amen. Ayan. Isa mo pagpalang kami mali sa bawat isa. Ayan, na-bless mo ba sa buong araw ang lahat? Ay, sige mo. Ulit nga, ulit. Ayan, na-bless po ba ang lahat sa buong araw? Ayan. Naniniwala po ba ang lahat na binabago tayo ng Diyos sa bawat araw? Sino dito yung nakaranas sa buong maghapon ng bagong kalakasan? Ay, Jumi na. Sino yung nakaranas dito ng pag-asa mula sa ating Panginoon? Ayan. Lahat ng amen, naniniwala ko na sa gabing ito, ibibigay natin sa ating Panginoon yung pasasalamat na narapat sa Kanya. Kaya sa oras na ito, tayo po ay sama-samang umawit sa ating Panginoon. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Isigaw po natin. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas, at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ay, sabihin naman natin sa kapatiran natin na binabago ka ng Diyos araw-araw. Ka ng Diyos araw-araw. Binabago ka ng Diyos araw-araw. Binabago ka ng Diyos araw-araw. Binabago ka ng Diyos araw-araw. Ngayon, bukas, at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat.
sa oras ka na to, no, patuloy natin alalahanin yung kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kung paano naging tapat yung Lord, no, sa buhay natin. Kahit alam naman natin sa sarili natin na hindi naman tayo karapat-dapat para ipakita yun ng Lord sa atin, yung kabutihan niya sa buhay natin. Pero dahil ka sa kabutihan ng Lord, no, ibinigay ng Diyos ang lahat para sa buhay na bawat isa sa atin. Ayan, sa oras na to, kung tayo sama-samang mawit sa ating Panginoon bilang pasasalamat at pagtaas sa ating Panginoon. Sige po, tayo listen pa mawit. Kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsinag. Katulad ng pagsinag ng pangarap. Patuloy siyang nagbibigay ng lakas.
verse 6 ay 1 pala. Kaya tiniwan na natin ang mga panumulaan tungkol sa kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga araw na para sa mga may sapat na gulang na tigilan na natin ang mga muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawaing walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Amen po. No? Maraming salamat po, Sister Susan, sa pagbasa ng salita ng Diyos. And magandang gabi po sa lahat. I believe yung barkong to, tatagilid talaga. So, kapag may alon dito, ayun talaga, tataob itong maganda. Pero anyways, siguro yung, no, pantay lang siguro sa bigat. Joke lang. Ayan. Sorry, hindi ko na ito ginagawa. So anyways, no, so another midweek na naman, another third week. So every third week, expect nyo na po itong mukhang to. So sige na, let's start na po. Tama na po mga palabok. So let's start. Let's open our Bible. Ngayon nga po yung binasa kanina ni Sister Susan. And I wanted na basahin natin siya sa English. Because ayan, meron naman tayong yan. So, hantayin lang muna natin yung pinaka malupit nating visuals. Yan, sabi po dyan, pwede po bang basahin ng mga babae? 1, 2, 3. Therefore, let us move beyond the elementary teachings of Christ and looking forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith. Yan, no? So, thank you po sa pagbasa. And tonight po, no, pag-aaralan natin is tungkol sa, syempre next, spiritual growth. No? So, at dalawang week na natin siyang pinag-aaralan. Ito yung pangatlo. And ito po, nawa, may makuha tayo na new lessons. Actually, hindi new yung mga pag-uusapan natin ngayon. Pero more on, i-refresh natin sa mga sarili natin yung mga bagay na ito. So before we start, let us pray muna. Yes, Lord, Heavenly Father, Lord God, we honor you, Lord God, sa gabing ito. We are here, Lord, para sa iyo, Lord God, not just because of ourselves, hindi dahil, Lord, may mga kaibigan kami. It's not about the music. Because, Lord, we are here because of you, Jesus, Lord God. And Lord, we worship you, Lord God, through this. And Lord, we pray, Lord God, sa mga salita, Lord God, na maririnig namin. Ikaw, Lord God, yung mag-minister sa amin. Let your Holy Spirit come and dwell upon us, Lord God, nang sa gayon, Lord. Every word, Lord God, na pag-uusapan namin, Lord God, ay nagagaling sa iyo, Lord God. Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran, Lord God. Lord, lahat ng mga bagay, Lord, na hindi ka aya-ay, Lord, para sa amin, Lord. We believe, Lord God, by your blood, Lord God. Ito, Lord God, ay absolved na, Lord God. Lord, maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. No? So, ayun na nga po, spiritual growth. No? So, mabilisan na lang siguro to. So, when you say spiritual growth, syempre, more on spiritual na paglago. So, siguro pag-usapan muna natin yung idea ng growth. Sabi diyan, pag sinabing growth, ito daw yung process ng pag-increase ng size. Diba? So, anything na lumalaki sa size, nag-grow. So, example, sa buto, diba? Seed, ina-next mo na lang siya, pinduter, ha? Hindi na ako sasabi ng next. Example po, sa buto, nagsisimula siya ng maliit, and then, when pag siya ay nabigyan ng sustansya, lalaki siya. So there's growth, di ba? So another example po yan is, parable yan madalas sa Bible. Nasa Mark, di ba? So hindi ko na papabuksan, pero madalas na-share na halos sa atin yan, yung parable of seed. And very familiar tayo dyan. So another example is
sa school, di ba? So, lahat tayo dito, hindi man natin siya natapos, pero lahat tayo halos may experience sa pag-aaral. So, naalala niyo pa ba yun? Yung grade schools tayo, sesto pa yung baon, tapos bravo. Nabot ako ba yan? So, hindi pwedeng forever kang grade 1. Kasi kapag forever kang grade 1, ibig sabihin, lumipas ang taon, wala kang nakuha, wala kang natutunan. Sayang yung baon, sayang yung bravo, sayang yung sesto. So, ganun po yung pinaka nangyari. So, eventually, sa curriculum natin ngayon, pupunta ka ng junior high school. Sino yung mga junior high? Wala, konti lang. Senior high. Siya, ikaw pa din, parang dalawa. Senior high. So, and then college, di ba? Pero, kung mapapansin natin, after nung college, meron pa din next eh. Di ba? Yung pagkatrabaho, tapos after ng pagkatrabaho, tuloy-tuloy, di ba? Hanggang sa, ayaw na ituloy. Pero, tuloy-tuloy yung growth in terms of sa academics. Yung iba pa nga, nag-masteral pa, nag-doctorate pa. So, it's another example of growth kung titignan natin sa school. So, I believe may idea na tayo dyan. Pero, actually, ito yung pag-uusapan po natin. When it comes to faith, diba? How do we see the growth? Paano ba natin nakikita yung paglago sa faith? Diba? So, tayo po ba nararamdaman natin yun sa mga buhay natin? Nung first time ba na Christian tayo, nasusukat na ba natin yung faith natin sa Panginoon? Parang before, kaya kong ito yung faith ko eh. Pero dahil lumipas na yung taon, mas malaki na. Kaya ko na ngayon sumugod sa isang gera na walang dalang armas. Kasi may magpoprotekta sa akin. Parang ganun. So, siguro in practical situations, mas malaki ka na magbigay. Yan. Siguro, ito yung pinaka-ibibigay ko na example. Kung before, ito lang yung faith mo, ito lang ibibigay ko kasi yung the rest, para sa akin eh. Pero when it comes sa growth, mas kaya mo nang mas ibigay ng more. Kasi nga, nagtitiwala ka na sa Panginoon na siya yung bahala sa'yo. So actually, hindi naman mostly pera yung pag-uusapan natin. So, faith. And when you say spiritual growth, I would assume na faith talaga yung pinag-uusapan. Kasi ito yung isa sa dapat pinapalago natin bilang Kristiyano. And actually, ayun yung pag-uusapan natin sa gabi nito. So, next. Yan. So, ano kaya yung mga yan? So, very familiar. Some of us, lahat nandyan. Some of us, lahat nandyan, pero sa Don't Watch lang wala. Some of us, sa cell group lang, may mga ganun siguro tayong members, diba? Para sa cell group pa lang sila nakaka-attend. Pero, kung tatanungin natin, ano ba yung purpose nito? Ng mga gawain na ginagawa natin sa church? Diba? Sunday midweek prayer meeting, Don't Watch, and cell group. So, ano ba yung purpose ng mga yan? So, eto, meron akong tatlong nilagay. Ano ba yung, bakit ba natin ito ginagawa? Kasi kung walang purpose tong mga to, baka nagsasayang lang tayo ng oras. Parang ganun. So, ayun, number one na purpose, di pa yan. Number one na purpose ng mga church services is, syempre, for growth mo as part of the church. So, growth mo inside of the church. So, bakit ka ba umaattend ng mga services na yan? Syempre, to share God sa mga kasama mo. Fellow believers, sa mga ka-fellowship natin dyan, dahil fellowship yung topic last week. Diba? So, ayun yung purpose ng services. Para mas i-share mo si Jesus, mas i-share mo yung experiences mo, habang umaharap ka sa mga pagsubok dito sa mundo. You can share it with others. Para pag sila din na-experience nila, kaya nilang harapin yung mga bagay na yun. Another thing, to help others to also grow on their faith. Diba? Kaya tayo nandito sa church para magtulungan
na ma-increase, na mag-grow sa spiritual life natin. Diba? Kaya nga, madalas, especially pag prayer meeting, hindi ko na masyado man nakikita, pero pag prayer meeting, di ba, ang mga nasi-share sa atin, yung mga youth, di ba? So, parang ang idea is, let's take their side. I mean, how they can share their experiences with God na-experience nga nila through that service. So, number 1 po yun. For your growth inside the church. So, kung hindi po yun nangyayari, maaaring hindi po natin nakukuha yung pinaka-main idea po ng services. Pero, ang bottom line, bakit may church services is for you to grow inside of the church. So, ayun po yung number 1. Ayun yung unang hakbang. Ito yung grade 1 na dapat nangyayari. So, sige, let's proceed na po sa next. Pangalawa, mamaya na, Jay. For growth to be used for the world. Ito naman po, outside of the church. Bakit may services? Para magamit mo sa labas. To share Jesus. So, sino ba ditong na-share na si Jesus? Sa mga kapwa niya, sa pamilya, sa mga kaibigan, sa kaklase. Hindi mo man i-share ng by words, pero nasi-share mo ba siya through your actions? Kung paano ka ba kumilos sa labas, nakikita ba si Jesus? Isa yun, bakit may church services? Para si Jesus na nandito, si Jesus na pinag-aaralan natin dito sa loob, lumabas, ma-spread pa sa labas. Diba? To share love. Diba? Because God is love. Jesus is love. And may share yung love na yun patungo sa labas. Ayun na, gaya yung sinasabi ko kanina, sa world. Maaaring ito yung family mo, ito yung kapitbahay mo, ito yung kaklase mo, workmates, yan, mga nagtatrabaho na sa atin. So, that's the number 2 reason bakit may church services. Hindi lang para dito ka lang. Ang purpose, para lumabas ka. Di ba, hindi naman yung sabi sa Matthew ba yun? Yung go and make disciples. Sa Matthew, di ba? So, lahat halos ng disciples ni Jesus, hindi sila nagstay sa church. Si Paul, yung 12 disciples, ang ginawa nila, lumabas sila to spread Jesus, to spread His glory, His name. So tayo din, isa po yun sa calling natin. So kung hindi po yun nangyayari, we better pray. Let's pray for more growth sa buhay natin. Para si Jesus na nandito, yung Jesus na alam natin, malaman din ng mga nasa labas. So number 2 po yun. So number 1, for our growth dito sa loob. Para kapag malago ka na dito sa loob, pwede mo nang ilabas. And dito naman, sa pangatlo, is, syempre, for our personal growth. Bakit may church services? Para sa atin. Para, sabi dito, for us to be ready with the race we're gonna run. Diba? So, tayo kasi dito, tayong mga Kristiyano, nandito pa tayo sa lupa eh. And meron pa tayong racetrack na dapat pang daanan. Merong lubak, merong baha, merong matarik. Lahat siguro ng mga road conditions, may mga mafag. Diba? Bakit kailangan ng church services? For us, para alam natin dumaan. Pag mafag, mabagal lang. Diba? Pag malubak, mabagal lang. Kapag parang lahat ng solusyon dun, mabagal. Pag madulas, mabagal lang. Pero anyways, diba? Metaphor lang naman yun. Pero, ganyan sinasabi natin. Tayong mga Kristiyano, tayong mga nandito sa loob ng church, maraming mga trials and problems na pagdadaanan. And, kaya may services para tulungan tayo na harapin yung mga yun. So, paano? Ayaw ko na sa tuloy. So, 3 bagay po yun. Ay yung 3 purpose bakit may services. So, kaya natin ito ginagawa is number 1, for us to grow here sa church.
And pangalawa, for us to grow, para mas mailabas natin yung mga natututunan natin sa labas. And pangatlo, for our personal growth. Kasi nga, marami pa tayo mga pagsubok na kakaharapin. At kung hindi ka masyadong handa dun, baka ma-burnout ka na lang or tumigil. Isa yun. Baka mamatay ka na lang, di ba? So, yun. So, eto po, meron akong tatlong bagay na pag-uusapan na para mas ma-experience, sabi dito, to experience growth, you need to face these points because this is the seed or the fuel of your growth. So, para tayo tuluyang mag-grow, kailangan daanan mo to. Kasi kapag hindi mo to nadaanan, mag-i-skip ka or hindi mo nadaanan yung pinaka-fuel ng growth mo. Parang walang gasolina, di ba? So, parang kanina pa puro pang motor yung ano natin, yung mga metaphor. So, anyways, so ayun, number 1, yan, sin. So, anong connect ng sin sa growth? Di ba? So, ayun nga, gaya ng sinabi ko kanina, babalik tayo ngayon sa pinaka-basics as our fuel para sa growth natin. So, let's start with the sin. Sin, sabi dito, number 1, unang-unang puntos ko, sabi dyan, you are a sinner. I am a sinner. So, sabi po sa Romans 3:23, so we are very familiar with that verse. Sige nga, basahin natin. Yan, sabi niya, therefore, Romans 3:22. Yan po. Sabi niya, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, sa madaling salita, lahat nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, that's one truth na I'm gonna share tonight. So, maaring pinanganak ka man na mabuti, pinanganak kang mabait. Yung tipong kahit anong gawin sa'yo ng kapwa mo, di ka napipikon, mapagbigay ka, you do all those kinds of stuffs. Kapag may nakita kang pulubi sa labas, nagbibigay ka. Kapag inaway ka ng katrabaho mo, kalmado ka lang. Still, you are a sinner. That's number 1 truth. Ano man yung pinagagawa mo, kahit nasa church ka man, ano man yung mga bagay na perfect para sa'yo, sinner ka. And next, sabi sa Romans 6:23, kapag sinner ka, death, kamatayan, yung kakahantungan mo. Or when you say death, para sa akin ang death na sinasabi dyan is yung full separation from God. Kasi habang nandito pa tayo sa lupa, nasa ano pa tayo ng Panginoon. Hawak niya pa tayo. Pero kapag umabot ka dyan sa death na sinasabi na yan, ito yung full separation from God. And ayun nga, gaya ng sinasabi ko kanina, kapag sinner ka, death yung kakahantungan mo. Pangatlo, dahil sinner ka, paparusahan ka na. You were about to be punished by it. So, sabi nga dito, handa na yung impyerno. Yung mga torture device naka-ready na. Hindi ko naman sinasabing may torture device sa impyerno. Pero kung nandito tayo sa mundo, naka-ready na yung yung shotgun ni Jose, yung baril para kay Jose Rizal, nakakasa na. Nakatutok na sa'yo. Handa na rin yung leyon, di ba yung mga dati, kapag mga paparusahan, ipakain sa leyon. Handa na rin yung leyon, di yung pinakain ng 6 months. Handa na yun. Balik tayo sa Bible. Handa na rin yung oven, di ba? Sino familiar sa yung kay kila Daniel? Mali. Shadrach. Meshach at Abednego. Handa na yung oven. So, ayun na yung oven. Ito ako, na makasalanan. Ilalagay na ako dun. So, ayun na yung mangyayari dapat. You were about to be punished by it dahil sa kasalanan. So, but, ayun naman, alam naman natin yung susunod. Jesus came to
to pay for our sins and take your punishment. So, anong nangyari? Ito na yung oven, ito ako, bigla akong inam ni Jesus, uy! Ayun na, tapos siya na yung dinala doon. So, ayun na yung cross, di ba? Ayun na yung naging cross na, bakit may cross? Bakit sobrang may symbol sa atin yung cross? Because that was the Lord has done sa buhay natin. Sabi nga, di ba, nung last time sa song, by His blood, sabi sa the anthem, by His stripes, by His blood, we are healed, we are freed, and through Him, we have the victory. Kasi nga, si Jesus, paparusahan ka na nga dapat pero kinuha niya yun. Kinuha niya yung punishment mo, at siya na yung sumalo sa'yo. Sabi dito, Jesus takes your shame so that you can take His righteousness. So there's an exchange na nangyari po. Ako na makasalanan, na para na sa oven, para na sa layon, handa na yung mga may baril ni Jose Rizal, nakatutok na sa akin kasi makasalanan ako. Ang nangyari po is si Jesus na perfect, na walang kasalanan, nilipat niya sa akin yun. Tapos yung kasalanan ko napunta sa kanya. Nagpalit, di ba? So that He can save us, di ba? So, makikita po yun sa 2 Corinthians 5:21. Pero anyways, di na natin siya bubuksan. And pangalawa po yun, una, sin, lahat tayo dumaan dito. At when I say dumaan, ibig sabihin dadaanan lang natin. Hindi pwedeng nandito tayo palagi sa sin. Merong Jesus kasi. Diba? Merong Jesus na dumating. So for me, that's growth. When you realize that there is Jesus, at hindi ka na nakakulong dun sa kasalanan, you're not caged to the bondage of sin. That's growth. Kasi most of us, or minsan yung mga tao, nakakulong pa sa kasalanan. Ayoko na bumalik sa church kasi ang sama-sama ako. What? Ano bang ginawa ni Jesus? Bakit pa siya nagpapako sa krus? Diba? Kung ayan ang tingin mo sa sarili mo. So, next po. Last na. So, dito na tayo mag-end. His glory or glory. So, glory means separation from sin 100%. So, kapag umabot po tayo sa glory, ito yung heaven na. So, ito na yung marriage and coming. Pukunin na tayo ni Lord. And aalis na tayo dito sa lupang ibabaw para 100% wala na yung presensya ng kasalanan. So dadating po sa point na tayong mga tao, ganun na. Pero while waiting, dito muna tayo. Separation from sin with Jesus. So habang namumuhay tayo dito sa mundo, we have Jesus na tumutulong sa atin na umiwas or alisin yung mga kasalanan na meron tayo. Binigyan niya tayo ng resistance sa mga kasalanan na yun. Mga temptations, problems, persecutions, any sin, di ba, na meron tayo. Tinutulungan niya tayong umiwas dun. And other thing po, in terms of sa glory, sabi diyan, there is the idea of serving the Lord. Sabi dito, serving God for others to know God. Ito na yung sinasabi ko kanina na bakit may church services? Bakit tayo nandito sa church? Inuubos natin yung oras natin or inuubos natin yung panahon natin para mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi para ma-share din yun, yung word na yun sa labas. And kapag nag-share tayo sa labas, we let others to know God. That's serving. And that's His glory. Diba? Sabi dito, other thing pa, if you have glory in your life, you are living with grace without the pressure of the law. So namumuhay ka na hindi ka na nakakulong doon sa law. Na dapat ganito, dapat hindi yung buhok, hindi nagugupit, or dapat bawal kumain ng ganito. Because Jesus paid it all. Siya yung naging siya na yung naging law. Sinira na ni Lord yung law. Nagbigay na siya ng new law, ng new commandment para sa atin. And
tayo, bilang mga Kristiyano, we should be living with this grace. Without the pressure of the law. So, kung tayo, na-experience natin sa buhay natin na, bago ako pumunta kay Lord, dapat ganito ako. Kailangan, nag-ano muna ako, nag-devotion, or nag-pray, or gumawa ako ng mabuti. Maaring mali yun, kapatid. Kasi si Jesus na yung naging righteousness natin. So, Jesus has paid it all. Diba? So, that's living with grace. So, grace na tayo ngayon sa panahon ngayon. And, pang-apat, sabi diyan, you strive for more for Jesus. So, kapag umabot ka dito sa glory, lahat na ng iniisip mo is para kay Lord, hindi na para sa'yo. Ano kayang magandang trabaho sa akin? Ano kaya to? Magsusud kaya to para kay Lord? Okay kaya to para kay Lord? Ano kayang kulay ng polo na bibilin ko? Joke lang. Sobrang yung sobrang close mo kay Lord. Lord, anong kulay kaya ng polo ang bibilin ko? So, pag may nakita akong naka-red na joke lang. Nag-dicta lang ng sign. So, in every decisions nung ginagawa natin, di ba? In terms siguro sa mga decision natin sa buhay. Mga next step ng buhay natin, mga next chapter, di ba? As we grow sa mundong ito, ano pa yung makikita natin na para sa Panginoon? Sa family mo man yan, sa service mo man yan, sa buhay mo, you always strive for more for Jesus. Diba? And, for me, sa glory, ganito lang siya kasimple ko. You are living in the present and forgets the past. So, mga kapatid, yung kasalanan days natin, yung sin days natin, nasa past na yun. Yung past mo na yun, pinatawad na ni Jesus. Pati yung present, pati yung future. So, we don't have, wala na tayong dapat gawin. Ang kailangan na lang natin si Jesus. When we have Jesus, past, present, future mo, absolved na. So, mamuhay ka na lang sa biyaya ng Panginoon so that mas magawa mo yung para sa Panginoon. So, wala na dapat pressure na dapat perfect muna tayo bago tayo lumapit sa Panginoon. Wala na po tayo sa panahon ng mga Levites na dapat they're living Hindi ko naman sinasabing wag na maging holy, pero di na yung requirement. Ang requirement na lang palagi, nasa iyo ba si Jesus o wala? Diba? So, yun na lang po ang pinaka nagiging basehan. Hindi na po sa kung ano man yung offering na binigay mo. Naalala ko sa QT ngayon, may mga sin offering pa, may peace offering pa, may drink offering pa. So, ang dami pang ginagawa para lang maka-fellowship nila si Lord. Pero sa panahon ngayon, dahil nasa under na tayo ng grace ng Panginoon, isa na lang yung titignan ni Lord, may Jesus ka ba o wala? Kapag may Jesus ka, go. Kapag wala, negats. Di ba? So, ang utos siguro ni Lord doon, yung mga may Jesus, share to. Anahan nyo nga to. Ipakilala nyo si Jesus. Di ba? Gusto mo siya eh. Kaso walang Jesus eh. Madumi. Di siya perfect. Di ba? So, ganun siguro po siya kasimple. And, ayun po, let's end na din siguro to. As we conclude, sabi dito, we are not caged in sin. Sabi ko kasi kanina, hindi na po tayo nakakulong sa panahon ng kasalanan. And for us to grow, para ma-experience mo yung growth sa buhay mo, ito yung number 1 na dapat mong ma-realize. Hindi ka na nakakulong sa kasalanan. So, hindi na dapat humaharang yung kasalanan sa pagsaserve mo sa Panginoon. Yes, when we sin, other people, they say things, di ba? Meron silang mga masasabi. Pero, if you know Jesus has done sa buhay mo, kung alam mo yung ginawa ni Jesus sa buhay mo, hindi ka na magiging affected dun. Hindi ka na nakakulong sa kasalanan. Kay Jesus ka na nakakulong. At ang sarap makulong dun. Kasi si Jesus yun. Diba? And number 2, sabi dito,
glory must be extended to all who needs it. For us to experience the growth, kailangan makita yung growth. Ilabas mo. Mamukadgad ka, di ba? I-extend mo pa yung glory ng Panginoon sa mga may kailangan. So, kung titingin tayo sa paligid, napakarami mga may kailangan ng Jesus sa buhay na naghahantay lang sa'yo na makilala si Lord. Hinantay ka lang nila na makilala nila si Lord through you. Diba? Sabi dito, Jesus did it all and good works can save people. Sige, let's open our Bible nga sa Titus 3:5. Sabi dyan, not by works. Sige, kaya mo yan. Sabi dyan, He saved us not because of righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. No? So sa madaling salita, anything you do here sa church, anything you do here sa mga services, or anything you do outside of the church, doesn't matter. Because kaya ka niligtas ng Lord, hindi dahil sa mga good works mo. Hindi siya dahil sa sipag mo, sa pag-attend, or sa sipag mo, sa pag-share, sa sipag mo sa pagtulong sa kapwa mo, sa kabaitan mo, sa magulang mo, sa parents mo, sa kaibigan mo, hindi. The reason kaya kasi niligtas ng Lord is dahil mahal ka niya and siya yung naging fulfillment, di ba, na ng mga kasalanan natin. Siya yung naging kapalit ng mga kasalanan natin. And sabi diyan sa madaling salita, we are called to extend His glory to those people. We are called na masishare pa si Jesus. And for me, that's the whole growth. Ayun yung isang bagay na dapat dinidesire natin na doon tayo lumago. Alam niyo church, hindi pwedeng 3 years to 5 years to 6 years to 7 years to 10 years kang nandito sa church. Tapos nandun ka pa rin sa panahon na you desire growth para sa Panginoon sa buhay mo. There's a time dapat na nagkakaroon ka na ng desire na mas i-share si Jesus sa labas. Kasi mas kailangan nila yun. Tayo dito sa loob, mas malaki na yung chances natin. Kasi mas malaki yung chance na may Jesus ka na. Pero paano yung nasa labas? Wala pa. Diba? So we are called to extend His glory sa mga taong yun. Sa madaling salita, we are His glory. Tayo yung glory ng Panginoon. And hayaan natin na makita yung glory ni Lord sa labas. Ang sa gayon, they can be saved through Jesus. Diba? So sige, let's all stand and let's have a prayer. Alam niyo po, yung growth, madali lang yan actually dito sa church. Pero ang hindi madaling part dyan is yung ilabas yun. Yung growth na yun sa buhay natin. And that's the basic message of the Lord sa atin. We're not called na magstay sa church. We're called to share His name, to share His glory para sa Panginoon. And during our congregational prayer, I want you to pray sa Panginoon na Lord, give me more. Bigyan niyo pa ako ng more. Give me more na mas i-share ka. Give me more na mas makilala ka. Give me more na mas ma-share kita sa iba through me. Lord, hayaan mong maging ako yung glory mo. At hayaan mo, Lord, na maging ako yung glory mo para mas ma-share kita sa labas. So, meron song na meron po tayong aawitin. And this song is all about our desire sa Panginoon. And we pray, Lord God, na magkaroon tayo ng desire. So, antay po muna natin silang magsayo po. So, let's close our eyes muna. Let's bow our heads.
let's feel the presence of God. The presence of God is in your mind. Never naman siyang umalis. Ikaw lang yung umaalis. So, sige, let's sing this song. You are the precious I am in. I see you are my only Lord. Come on, church, let's sing for the Lord. Seeking you are so precious still, not to give up but be a fool. You are my only Lord. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lord, the love of God. Lamb of God, worthy is your name. Yes, Lord. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my only Lord. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my only Lord. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Come on, church, speak His name. Lamb of God, worthy is your name. Let's praise the Panginoon. Yes, Lord, the Heavenly Father, Lord God. Lord, we honor you, Lord God. We pray, Lord God, na mas tayo po kami, Lord God, para sa iyo, Lord God. Lord, we just pray, Lord God, na kami, Lord God, ay lumabot sa aming pananampalataya, sa pag-point, Lord God, na mas may share ka namin, Lord God, Lord, na help us, Lord, to strive for more, Lord God. Help us, Lord, na mas ipakita ka, Lord God, sa mundo, Lord God. Sa iyo, Lord, mas may share ka namin, Lord God, to share your glory, Lord God. Lord, we pray, Lord God, for spiritual growth, Lord God. Bigyan niyo po kami, Lord God, ng growth, Lord God, sa lahat ng ginagawa namin. Mas bigyan mo po kami, Lord God, Lord, ng willingness, Lord, at follow you, Lord God. Mas pag-uhaw kami, Lord God, sa iyong presensya, Lord God. Mas pag-uhaw kami, Lord God, sa mga bagay, Lord, na para sa iyo, Lord. Lord, maraming salamat, Lord, sa Lord God. Lord God, use me, Lord God, for your glory. Use me, Lord God, for your kingdom. Lord, hindi lamang po ako, Lord God. Word mo, Lord God, sa upuan na to, Lord God. Bagos, Lord, lalabas ako, Lord God, to share your word, Lord God. Lord, maraming salamat. I accept this calling, Lord God. I accept your word, Lord God. Sa gabi nito, Lord God. Gamitin niyo po ako, Lord God, para sa mga Lord God, sa paligid. Sige, let us pray. Yes, Lord, our Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord God. Lord, we just pray, Lord God, na mas mauhaw kami, Lord God, sa calling na ito, Lord God. Mas mauhaw kami, Lord God, na mas i-share ka, Lord, sa labas, Lord God. Lord, at bago mo mangyari yun, Lord God, mas magkaroon po kami, Lord, ng kauhawan, Lord God, sa iyo, Lord God. Nang sa gayon, Lord, kami, Lord God, ay lumago sa aming spiritual life, Lord God. Mas lumago, Lord, yung faith namin. And Lord, nang sa gayon, Lord, it's an avenue for us, Lord God, na ma-share ka, Lord God, sa labas. Lord, maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita, Lord God. Let this word be heard, Lord God, sa aming mga buhay. Let this word, Lord, be lived, Lord, sa aming mga buhay, Lord God. Ang sabihin, Lord, ito, Lord God, ay ma-apply namin, Lord God, sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa inyo po namin ipinagkakalaw, paglalahal sa pangalan ni Jesus. Amen.
umawit sa ating Panginoon. Sa iyong pag-ibig, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong kahilingan. Niyayakap ang iyong kalooban sa nagulungaling sa iyong pag-ibig. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Magaling ka, magaling ka, Panginoong Jesus, magaling ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, magaling ka. Magaling ka, magaling ka, Panginoong Jesus, magaling ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, magaling ka. Panginoong Jesus, magaling ka. Panginoong Jesus, magaling ka. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ikaw ang aming Panginoon at aming tagapagligtas ng buhay. From the moment we receive you as our Lord and Savior, hindi po natatapos doon yung aming pananampalataya. Bagkus, Panginoon, kinakailangan po namin lumago sa iyong biyaya at pagkakilala sa iyong Panginoon. Lord, dalayan ko po na sinumin po ito sa mga salita mo na aming napakinggan, narinig, Panginoon, at sa pamamagitan ng iyong tagapagsalita sa lubid ito. Hindi po kami uuwi ng aming tahanan na hindi pinagpala yung aming mga puso, Panginoon. Na yung desire ng puso namin, Panginoon, ay magkaroon kami ng spiritual goal, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin ay lalago sa aming pananampalataya. Lord, huwag niyo pong hayaan na natili po kami doon sa mga elementary teachings, yung mga basic teachings na tinanggap po namin, Panginoon, na hindi po kami isang sanggol, Panginoon, na palaging gatas yung aming iniinom, kundi, Panginoon, kakain din po kami ng karne, ng salita ng Diyos, Lord God. Dahil alam po namin, Panginoon, na mas matindi pang mga pagsubok yung maaari namin daanan sa buhay. At kinakailangan po namin na mas matibay pang pananampalataya na nanggagaling sa iyo, Lord. Dalayan po namin, Panginoon, na sa bawat pagbubulay po namin ng mga salita mo, sa bawat pananalangin po namin, sa bawat fellowship, sa bawat services na inaatinan po namin, Panginoon, gamitin mo ito bilang sandata po namin, bilang daan para ang bawat isa po sa amin ay lumago sa aming pananampalataya. Huwag namin kaligtaan na i-practice, Panginoon, yung mga spiritual discipline na kinakailangan po namin para lumago po kami sa aming pananampalataya. Dahil hindi po namin
Wednesday po. Noong una, yung welcome remarks and yung po, yung pag-welcome sa mga audience, sa mga members, and then yung prayer, opening prayer po yung naka-assign, then praise and worship, and then after po ng praise and worship, Bible reading, after Bible reading po yung Word of God, and after po siguro ng congregational prayer, yung announcement na po, and then after po yung closing prayer, closing song, and then closing prayer. Yun po yung pinaka, tawag po doon, dali flow po ng program po natin every Wednesday. Sige po, dako po tayo sa announcement. Bali po yung mag-a-announce, yung preacher na rin po ng Wednesday. Next po. Ayan, to all members po, please check your schedule po on the bulletin board. Nandun na po lahat. Kung ikaw po yung naka-assign sa opening prayer, sa 5 minutes prayer, sa Bible reader, nandun na po yung mga sila Lian, sila Rochelle, naka-assign na po sila sa 5 minutes prayer ng every Sunday. Ayan po, so please be prepared. Kasi yung lahat po ng leaders ng church na kayo po ay naka-assign na sa dedication prayer. So yung mga worship team, kayo po ay naka-assign na sa 5 minutes. Even si Kuya EJ, naka-assign na po yan, si Kuya Joey, naka-assign na po kayo sa 5 minutes prayer every Sunday po. Ayan, next po. Ayan, we have Sunday School Ministry on Sunday. Please prepare and invite some children to attend po sa ating Sunday School. Next po. Ayan, every Wednesday and Friday po our service will start at 7:30 and will finish at 9 o'clock p.m. Please come on time no. So for the sake of those who came from Tala, so mas maaga pong 9 na tayo matapos para hindi po sila masyadong ginagabi po pauwi. Okay po, next po. Ayan. Yan, however, this Friday for our prayer meeting, we will start our service at exactly 7 p.m. po, no? So, yung mga yun po sa Tala, ating Maricel, kahit ipagpaalam niyo po sila na there will, yan. And we appreciate your understanding to go early at church po. So, yung mga bata po, isabay niyo na po. Or mas muna po sila sa mga taga-Tala. Ayan, wala na po bang announcement? Ayan po, we have our basketball sport volleyball fellowship po. This will be on January 28 and kindly give me your payment po no, sa mga kalahok po. Ayan. Ipopost na lang po yan sa GC po ng youth. And kindly check po. Ang payment po ay hindi po dapat ma-late. Okay po, kasi kung late po ang payment po, hindi ka na makakapaglaro. Okay po, so God bless po sa bawat isa.